Ngayon, sa tingin ko, meron tayong House of Representatives na merong core group na nagdidikta kay Speaker. Si Speaker, kailangan balansehin kasi kung hindi niya babalansehin, baka maalis siya as Speaker. So, makikita mo yung dun sa panahon ni Speaker Joe De Venecia, yung Rainbow Coalition, yun, makwan rin yun. Pag nag-rule, pero siya ang nagdidikta. I mean, from Mitra to Joe De Venecia to Sonny Belmonte, respetadong mga taong naging speaker, Manny Villar. Respetadong umangat. Ito kasi, naging speaker dahil pinsan siya ng Pangulo. Wala nang conflict of interest. Dati noon sa Kongreso, kung relative ka ng presidente, medyo nag-excuse ka para walang conflict of interest, may delikadesa. Pero ngayon, as is. Pero ang sense ko, merong click dyan sa Kongreso na dinidiktahan na si Speaker. Na, o sige, gagawin namin ito, maalis lang natin si Vice President. So, ang objective ng House of Representatives ngayon is to get rid of one person. Apparently, that person is the Vice President. You just cannot remove the Vice President. You can remove via impeachment. Pero anong kanilang charges? Na balitaan natin habang palapit ng recess, nagmamadali. Meron daw form, meron sila daw ang magpa-file, meron na daw silang boto. So ang tanong ko, ba't hindi nyo final? Kasi wala silang smoking gun. At ang present nung malapit na mag-recess, kita mo ang timing ha, nag-present malapit na a day before the recess. Was it a day? O yesterday lang. Di ba yesterday was the last day? Present si Glomer as a star witness. Maling-mali naman yun dahil nag-due diligence sana ang committee ni Chua. Sino ba si Undersecretary Glomercado? Para makita nyo, kasi napakahalaga may akusasyon siya sa Vice Presidente. Ang napakahalaga doon, kung ikaw ay mag-a-accuse, ano ba ang iyong personalidad? Ikaw ba talaga'y malinis? Wala bang mga kasong nakafile sa iyo? 'Di ba? Hindi ka ba naalis sa mga ahensya na pinanggalingan mo in those 40 years? Yun ay napakahalaga kasi it brings back to the personality of their star witness. At kung titingnan mo yung si Glomer, nagtrabaho rin yan kay PRRD. Nasa CABSEC yan. So, na tao ni Jun Evasco. So, di ba, parang marami pang dapat malaman ang publiko dyan sa taong yan. Pero, makikita natin, Admar, may vice presidente tayo dahil abogada na talagang dokumentado. Hindi siya nagsasabi na, eto, proof ko sa iyo. Hindi. Pinakita ang sulat, pinakita ang itemized costing ng project na yun na hinihingi doon sa private sector. Sinabi niya na yung isang teaching personal position na ilagay sa non-teaching. Tapos of late, itong sagot niya, sinabi niya na naninirang puri sa mga kasamahan niya. So, alam mo na, in all this, makikita natin si BP Sara napaka-cool, napaka-compose, kasi wala talaga siyang ginagawang mali. Kung sa paningin ng ibang tao, mali yung i-implement mo yung pondo mo for 11 days, then so be it. Hindi naman siya nagsasabi na ako ang paniwalaan nyo. Pinipresent lang niya, ito yung facts. Na kung titingnan mo naman sa House of Representatives, puros insinuations, puros speculations, puros innuendos. Paano naman yan magiging charges for the impeachment complaint? Opo. Prof,
Yung ginagawan siya ng mali, halimbawa, yung pagpunta niya sa Bicol, sabi ko nga, di ba, hindi pa ba sapat yung mga liham? Meron na palang advance na liham siya. Yung una, liham niya na, hindi, yun nga, hindi, iginiit na niya. Naging consistent siya, prof, na hindi na niya depensahan, pinauubayan niya. Nag-message din siya kay Adjong, no? Na ganito, ganyan. Hindi ko na dedepensahan, pinauubaya ko na. Tapos doon din sa hearing, ulit, 'di ba? Nagbanggit na naman siya. Nung una nga hindi na nga siya pinasumpa, tapos pinaalis na rin siya. Nagbigay na naman siya ng 4 na kadahilanan bakit hindi siya. Kumbaga, lahat ng courtesy ginawa na po ni BP Sara, pero yung ginawan siya ng issue na nandun siya sa isang isla na umalis pala siya doon umagang-umaga, ginawa ng issue. Oo, Admar, alam mo, kailangan natin sabihin sa taong bayan, hindi ho yun, yung pagpunta niya sa Peña Francia, isang desisyon na ginagawa individual. So pumunta siya doon, nagkataon na meron yung pinuntahan niyang eskwelahan dyan, parte yan ng last mile eh. Meron siya kasi yun nga yung problema, hindi sinasabi ni BP. Meron siyang listahan ng mga eskwelahan na nasa dulong-dulo. Bago ka makarating doon, putik, tubig, mountain range. Pero pumunta siya doon dahil gusto niyang makita ano ba hitsura ng eskwelahan. Kailangan bang palitan yung eskwelahan? Paano ang mga bata nakakarating doon? Kaya yung pinuntahan niya dyan sa Katarman doon sa Kamsur. Napakahirap naman na mag-plastic ka, hindi ka magbi-beach. Pero 6:30 ng umaga siya umalis doon. Pangalawa, tama ka, nagpadala ng sulat. Paano lumabas yung 17 hours kaming pinaghintay ng Vice Presidente? Yung sulat nasa inyo na eh. Kung makikita mo, pinupolitika. 'Di ba? Pinupolitika. Kaya nga ang parating ang parating tanong, ano ba yung end goal? Ang end goal talagang alsin siya. Ang problema, wala silang magamit na pang-alis. Okay. Huling topic na lang po, ma'am. Kasi next week na ba? Or sa unang next week na yung filing ng COC, no? Marami na tayong narinig itong mga laban dati sa Marcoses. Kakampi na ngayon. Tapos meron na silang slate, merong hindi sumipot doon sa declaration kung sino yung kanilang pampato. Mula sa iba't ibang mula sa iba't ibang partido ito, nagkaroon sila ng koalisyon, yung administrasyon na pambato nila, and at the same time ang dating administrasyon, yung PDP, meron silang at least 3 pa yung nababanggit. At saka ano po yung nakikita nyo dito, ma'am? Regular to na meron talaga. Pero nagtataka ka ba kung sino yung kanilang mga manok? Kasi halimbawa, ganito, si dating senador, boxing champ, si Manny Pacquiao, noon talagang isa sa mga kritiko, bigla naging manok, 'di ba? ng kasukuyang administrasyon. Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Admar, ang pagsali mo kasi sa admin slate is a function of 2 things. The network and the funds. Dito sa bagong bayan, bagong alyansa, it's a coalition composed of 5 political parties. Malakas. Malakas yung 5 political parties na yon. Malakas dahil may network ang administrasyon. Malakas dahil may pondo, no? Ang nakikita ko lamang diyan ay ang kaguluhan sa baba. Oo, magfa-file ka ng certificate of candidacy mo na nakasama ka sa alyansa. Paano ka sa baba? Saan kang stage tatayo? Coalition kayo. Wala na rin yung equity of the incumbent. So kung ikaw ay lakas, na supposedly yan ang pinakamarami, walang equity of the incumbent. Kasi yung Partido Federal, napakaliit lamang noon. Supposedly, ang Partido Federal ay ang pang-local
at ang lakas ang congressional. Pero dahil nagsama-sama na ang NUP, ang NPC, ang NP, magkakagulo sila sa baba. Yan yung una. Pangalawa, magkakagulo sila sa sino ba ang predominant majority. Sila kas dapat yon. Pero dahil sa coalition, nangyari yan sa atin noong 2007 eh. So, may problema rin doon. Pangatlo, doon naman sa PDP, ang balita ko may 4 na parties na kasama dyan sa coalition. Ang nagpangalan pa lang naman ay ang PDP. So, ang reforma na andyan, we have until the 28th for the conventions, the party nominations to be announced. So meron pa yung Partido Demokrasya ng kay Belica, meron pa yung sa NEC something, yung original ng Partido Federal. Yan. So sa tingin ko may mga surprises pa. At ang pangatlong kailangan tingnan are the independents. Kasi meron, ang pagkakaalam ko, may 2 nabubuong independent na tatakbo at gusto nilang maging independent kasi ayaw nilang pumagitna sa awayan ng Marcos at Duterte. So, tingnan natin by October 1 kung sino yung, at lalo na sa October 8, last day, kasi walang substitution, no? Bagong desisyon ng COMELEC. So, tingnan natin kung sino magfa-file. Crucial yon dahil makikita mo ano ang latag ng oposisyon, sino ang talagang oposisyon, ano ang latag niyan, at dito nakita na natin sa administrasyon kung sino. The mere presence of so many governors there already shows that they're flexing their muscles. Pero alam mo, Admar, iba ang ground game eh. So powerful kayo, 5 partido, pero kailangan mong tahiin yung 5 partido. Sa PDP, light sila dahil tatatlo lang, pero pag nagsama yung Duterte, ano ang impact nun? Tatandaan natin, nanggaling tayo sa 2022 na unity team, pero ngayon magkahiwalay na yon. Ang number 1 na senador ay si Robin Padilla. Kahit na anong sabihin ng iba kay Robin Padilla, ang suma total nun siya ang number 1. At kung titingnan mo 2016 si PRRD, 2019 2 slate, yung isang slate handled by Mayor Sara, yung isang slate nakakaunti lang handled by the father.